Magandang araw mga kakitbook. Ako si Eddie Rusty ng San Agustin, Quasay Parish. Today is April 16, 2022. Ang ating pong pagbasa na pagnilay-nilayan sa araw nito ay nagmula sa sulat ni San Lucas, Kabanata 24, talata 1 hanggang 12. Ang pagkabuhay muli ni Jesus. Si Jesus ay muling nabuhay matapos siyang mamatay sa krus. Bakit kailangan pang mamatay ni Jesus sa krus? Yan ang tanong. Mga kapatid, bakit pagdaanan ni Jesus ang kamatayan? Dahil yan ay bayad ng kasalanan nating mga tao. Nagpakamatay ang Panginoon Kristo sa krus dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Napakabuti ni Jesus. Kahit ipinagkaloob siya ng kanyang alagad na si Judas, hindi pa rin siya nagtanim ng sama ng loob. Pinapakita ni Jesus na tayo ay mahal. Mahal niya sa kabila ng ating pagkamakasalanan. Pangalawang katanungan, bakit kailangang muling mabuhay ni Jesus? Sapagkat si Jesus ay liwanag ng ating buhay. Mula sa kadiliman, noong siya'y namatay sa krus, kailangang muli siyang mabuhay upang mabigyan niya tayo ng pag-asa. Kaya ang buhay natin ay puno ng pag-asa dahil alam natin na nandyan ang Panginoong Jesus na muling nagbuhay upang kapitan natin sa panahon ng kapighatian. Mga kapatid, hindi madali ang misyon ni Jesus na inaatang sa kanya ng Diyos Ama. Pinadala siya ng kanyang Amang nasa langit upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi siya naging tao upang sundin ang kanyang kagustuhan. Pinadala siya ng Diyos Ama upang sundin ang nagsugo sa kanya. Kaya sana pahalagahan natin si Jesus. Huwag natin sayangin ang kanyang pagpapakasakit. Ginawa niyang lahat upang masunod ang kalooban ng Diyos Ama at upang tayo'y mailigtas sa kasalanan. Kaya sundin natin ang kanyang kautusan dahil ito ang daan para makapunta tayo sa kaharian ng langit. Pangatlo, magtiwala tayo sa kanya na siya'y nabuhay na muli. Nung ibinalita ng tatlong Maria na nabuhay muli si Jesus, sina Maria Magdalena, Juana at parang ina ni Santiago, na nabuhay muli ang Panginoon. Hindi agad naniniwala si Simon Pedro, bagkus tumakbo ito papuntang libingan at doon nakita niya na wala na ang Panginoong Jesus sa kanyang libingan. Anong mensahe na ipinarating sa atin? Hindi man natin nakikita ang Panginoon physically, ngunit naramdaman natin siya sa pamagitan ng kanyang espiritu. Ganon kakakapangyarihan ang Diyos. Saan man tayo naroon, kasama natin ang kanyang banal na espiritu. Doon natin maramdaman ng pagkilos ng banal na espiritu sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan. Di man natin siya nakikita ng mismong kanyang katawan, ngunit ang kanya namang espiritu ay kasama natin sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya tandaan natin mga kapatid, tayo'y magtiwala sa Panginoon. Hindi man natin siya nakikita personally, ngunit naramdaman naman natin siya espiritually. Hanggang dito na lang at sana nakapulot tayo ng aral. Sa mga nais magsubaybay sa ating reflection,
Nais lamang pong mag-subscribe sa ating Fitbook YouTube at visit our website www.fitbook.ph or follow us on our Fitbook page. Good day and God bless us all. Maraming salamat.